Atin hong makakapanayam ang kasalukuyan pong officer in charge ng Municipal Social Welfare Development Office dyan po sa bayan ng San Jose sa lalawigan ng Tarlac, dahil napakaganda po yung programang kanila hong isinasagawa. Dahil nga po itong pandemic na atin hong nararanasan ay wala hong nagaganap na mga face-to-face na pag-aaral, pero napakaganda po itong ginagawa ng mga social worker teachers, na kung saan po ay talagang tinututukan pa rin po nila itong mga batang mag-aral, itong tinatawag nating daycare. At nasa linya na po si Engineer Jimmy Dancel. Magandang hapon po, Engineer. Magandang hapon po. Tayo po, Engineer, ay live na napapakinggan sa DWAY 1332 dito ho sa AM Radio, dito ho sa Cabanatuan City, buong Nueva Ecija at maging sa Tarlac ay napapakinggan po tayo, at sa bayan pong napapanood sa social media po sa pamamagitan po ng ating Facebook page, Engineer. Ay, ganun po ba? Maraming salamat naman po. May share ko kung ano man yung mga alam ko tungkol dun sa daycare. Apo. Para naman po marinig ng ibang kababayan natin. Apo. Kahapon po, Engineer, ay nakasama ho tayo sa inyong pinuntahan sa isang sikat na lugar dyan po sa San Jose, ito hong Sitio Tala, na bagamat napakamatarik po at maputik po yung daan, ay hindi po naging hadlang sa inyo upang makapaghatid ng mga modules at makapagsagawa po ng orientation po sa ating mga magulang para sa mga daycare, Engineer. Yes, sir, kasi ito yung mandate namin, ito yung gusto ng mayor namin na ilapit yung serbisyo sa mga daycare student natin, lalong-lalo sa ating mga parents, dahil nga sa pandemic hindi tayo pwedeng mag face-to-face na mag-aral ngayon. So kami yung lumalapit para i-orient yung mga parents. Opo. Sa ngayon, Engineer, ilang barangay na ho yung inyong napuntahan? So, ilan na lang, isa, dalawa, tatlo. So, out of 13 barangays, tatlo na lang yung yung hindi natapos. Napuntahan, Engineer? Oo. So 28 kung lahat yan 28 ay 30 daycare centers lahat yan. So meron na lang natitira na isa, dalawa, tatlong daycare location na lang ang hindi natapos. Opo. At napansin ko din, Engineer, yung pagpunta ho ninyo kahapon, lahat ho ba tuwing pumupunta kayo ay kasama na ho yung mga modules na gagamitin ho ng mga daycare students po natin? Oo. Kasi ang kuwan ko kasi isama na yung mga modules para ipakita na rin sa mga parents. Opo. So yun nga, sabi ko sa mga daycare workers ko, yung mga indigent na estudyante nyo, sabi ko, ililibre ko ng modules. Yung iba huwag mainggit dahil naman yung mga nasa baba ay may mga hanap buhay naman yung mga parents nyo, pero yung mga indigent kasi sa taas. Opo. Lalo na yung mga sitio sa remote area ay talagang nahihirapan sila. Opo. So nililibre ko na yon. Opo. Ngayon, Engineer, kumusta po yung bilang ng ating mga estudyante ngayon sa daycare? Mga ilan ho sila ngayon? So meron pa rin tayo mga 620 na daycare ngayon na naka-enroll. Opo. Pero may mga na humahabol pa. Sabi ko sa mga daycare workers ko, tanggapin nyo lahat ng mga gusto pang mag-enroll ka ako. Apo. Sa tingin ho natin na, Engineer,
Ilang porsyento po ang ibinaba ng ating enrollment kumpara noong wala hong pandemic sa ngayon na mayroon ho tayong kinakaharap na pandemic? Nasa 30% siguro, dahil last year ay nasa 900 ang enrollees namin, ngayon ay nasa 600 lang. So malaki po yung ibinaba. Opo. So malaki talaga yung epekto ng pandemic. Opo. Sa anong masasabi natin na engineer, yung mga kumusta naman ho yung response ng mga magulang sa mga isinasagawa ho ninyong orientation po sa kanila na sila ang magtuturo sa kanilang mga anak? Alam naman natin pag daycare ay talagang ito yung hindi pa marunong magbasa, hindi pa marunong magsulat. So kumusta naman po yung response ng ating mga magulang, engineer? So, yung iba ay talagang mahihirapan dahil first time nila na maka-encounter ng ganito. Pero alam ko naman na matuturuan sila dahil tuturuan pa rin ng mga daycare workers natin. Opo. So, yung ituturo nila sa mga anak nila ay ituturo din ng daycare workers natin sa kanila. So, hindi naman siguro mahirap dahil may modules naman. Alam ko naman na na tuwang-tuwa nga sila dahil binibiro ko sila sa wakas ay kung pangarap niyo maging teacher, sabi ko, ay ito na yung time para maging teacher kayo kako. Tuwang-tuwa sila . Opo. Instant promotion ka agad sila, engineer, ano? Kailan ho ba magsisimula ang klase nila, engineer? Monday mag-start na sila ng yung assessment para i-assess yung mga bata, and then pag natapos kasi yun, mahirap din kasi yung assessment. And then by December mag-start na sila ng module, December 1st. Ibig sabihin na, engineer, itong pag-aaral ho nila ay abot din ng 1 taon? Abutin din ng 1 taon. Ang paggabay po sa kanila ay meron, di ba may mga barangay sa mga pinuntahan ninyo ay may mga daycare teacher. Sa ano na lamang ho yung magiging trabaho ng daycare teacher po natin na engineer? Yun tuturuan din nila yung mga parents para yung mga parents yun din ang ituturo nila sa mga anak nila. Ngayon close monitoring ang opisina ko kung nasusundan nila yung so yun yung ipapagawa ko sa mga tao ko, pati ako kasama dun sa sa magmo-monitor. Opo. So ibig sabihin, Mayor, kapag bumaba yung inyong mga daycare worker, teacher, kayo din po ay sumasama? Oo. Gusto ko nga para matutukan ko kung talagang kung talagang nasusundan yung pagtuturo nila at saka yung mga modules na ibinigay. Ilan na lamang pong barangay o mga nabanggit nyo kanina na more than 30 ang ating mga daycare? Lahat ho ba ay may mga building na o gusali na na kung saan ay doon nag-aaral dati yung ating mga bata? Merong isa na lang yung may extension kami kasi ngayon sa isang barangay. Kasi nga madaming bata malalayo yung daycare dati, so nag-extend kami ng extension doon, although wala pang building. By January, dahil meron naman akong inilagay doon sa plano na 2 unit uli. Pag naayos yung lupa na pagtatayuan, papatayuan namin uli by February siguro pag okay na yung lupa. Gusto kasi namin gusto ng mayor na typical lahat yung yung daycare centers na ipapagawa. So lahat nga ng ngayon ng ipinapatayo namin isang design. So gusto namin mapatayoan lahat ng yung 30 na daycare ngayon na existing ay gusto namin mapatayoan lahat sila ng building na pare-pareho. Opo. So kung may 30 daycare tayo, so meron din tayong mga 30 na mga daycare worker natin na engineer? Oo. Meron din. Sa ngayon, engineer, ano pa yung mga programa nating
patungkol sa edukasyon dito ho sa mga bata itong daycare? Sa ngayon, pinaplano pa rin namin na magbigay sa kanila maski wala dun sa walang face-to-face na, no, magbibigay pa rin kami ng nutrition. Apo. Feeding, supplemental feeding sa kanila dahil yung regular natin na programa ay ibibigay pa rin namin. Wow, napakaganda naman, Engineer, at yung feeding program ay tuloy-tuloy pa rin kahit walang mga face-to-face classes. Paano natin isasagawa yun, Engineer? House to house o doon na rin sa daycare center natin sa mga barangay? Pwede rin i-house to house o pwede rin sa daycare center, basta i-observe lang yung yung health protocol. Opo. Kumusta naman po yung ating mga daycare worker, Engineer? Kumusta naman ho sila? Tuwang-tuwa nga sila dahil very supportive daw ako dahil dati daw hindi sila nakakaranas ng ganito na na support sa dating humawak, yung dating head nila. Opo. Ngayon nga gusto nila, hindi ko na daw bibitawag, pero sabi ko hindi po pwede dahil hindi naman ako, sabi ko, social worker, sabi ko, maski na sir, kayang-kaya mo naman, huwag na, sabi nila. Inhinyero naman kayo, no? Hindi naman kayo social worker, inhinyero naman kayo, pero inilagay kayo bilang OIC, talagang alam nilang kayang-kaya yung Engineer. Kaya nga, sa bakit napapag-aralan naman, pero awan ng Diyos nagagampanan ko naman. Opo. Ano pa yung mga ibang programa natin, Engineer? Sa MSW din, madami pa yung programa na nandun. Sa ngayon, merong nawala po sa linya si Engineer Jimmy Dancel, ang OIC ng MSWDO ng Bayan ng San Jose, Tarlac, at siya rin po ang municipal planning ng naturang bayan, at napakaganda po yung kanyang sinasabi, yung programa ng MSWDO na kanyang pansamantalang pinamumunuan. Nasa linya na po ulit si Engineer Jimmy Dancel. Magandang hapon po ulit, Engineer. Yes sir, magandang hapon. Opo, naputol po. Ipagpatuloy ho natin, Engineer, yung naputol hong sinasabi ho ninyo kanina. Sa ngayon, may ibinaba ang DSWD region, yung sa bayanihan to, yung livelihood assistance grant. Opo. Ngayon, binigyan ako ng 67 na slot na beneficiaryo para doon sa livelihood program. Ito nga, by tomorrow siguro, magpapahanap na ako ng mga qualified na beneficiaryo para doon sa programa. Opo. And then, meron pa rin tayong yung third batch ng social amelioration program, yung ASP. May nakapag-submit pa rin ako ng mahigit 600 na beneficiary, pero dumadaan pa sa deduplication process ba kung mag-qualify lahat yon, mabibigyan pa rin ng ayuda. Opo. Hindi naman sumakit ang ulo nyo, Engineer, sa pagdating sa SAP. Doon sumakit yung ulo ko dahil siyempre, hindi naman lahat nabibigyan. Alam mo, yung mga hindi nabibigyan talaga, sila yung magre-reklamo. Opo. Oo, pero hindi mo na maalis yun. Sabi ko, talagang ganyan siguro. Opo. So, paano naman natin na-handle, Engineer, at naipapaliwanag sa mga taong hindi nabibigyan ng SAP? Yun nga, sabi ko, yung mga pumupunta dito na taon nagre-reklamo kasi, sabi ko, ang namili kasi diyan yung mga yung sa barangay, sila kapitan, sila ang namili. Siyempre, pinili nila yung poorest of the poor. Sabi ko, limited lang naman yung slot natin.
talagang meron at merong hindi mabibigyan. Sabi ko, pero yung mga nagre-reklamo dito, kinukuha ko lahat yung mga pangalan. Kung Opo. may susunod ka ako na ano, di ipasok namin kayo, sabi ko. Pero wag niyo mo nang asahan hanggat hindi lumabas yung master list na rinasis ng DSWD region, sabi ko. Wag niyo mo nang asahan. Ngayon, pag lumabas na yung master list, andun yung mga pangalan niyo. Ibig sabihin, benepisaryo kayo, makakakuha kayo kapos. Opo. So, ganun na lang yung yung in-explain ko sa kanila. So, naiintindihan naman nila, engineer? Oo, naiintindihan nila yun. Dahil sa barangay kasi, hindi nila ma-explain maigi. So, dumidiretso sila sa akin para magreklamo. Pero pag na-explainan naman, naniniwala naman sila. Yun ang kagandahan na engineer at na naliliwanagan sila kapag napaliwanagan. Oo. Engineer, baka meron ho kayong mensahe at panawagan sa ating mga magulang, sa ating mga daycare worker teachers. Baka meron po kayong panawagan at mensahe po sa kanila at magkasama na rin po sa mga bata. Okay, so sa mga parents ng mga bata, medyo magtiyaga lang po kayo dahil sa ngayon, bawal nga ang face-to-face na pagtuturo. So kayo muna mga magulang ang tuturuan ng mga nasisipag nating daycare workers. So kayo po yung magtuturo sa mga anak nyo para matuto ko sila. Hindi ibig sabihin kung may pandemic ay ma-stop na yung pag-aaral ng mga bata para matuto, pero hindi po. Continuous po ang serbisyo ng gobyerno para po tuloy-tuloy ang pag-aaral at para matuto po yung mga anak nyo. So sa ating mga daycare workers naman ay doble sipag. Alam ko masisipag na kayo, pero sipagan nyo pa uli para sa ating mga mamamayan naman yung gagawin natin. Ako naman, andito ako, supportive ako sa inyo. Ganon din ang ating mayor. Lahat ng pwede namin isuporta sa inyo sa barangay ay gagawin namin dahil si mayor naman ay ito yung advocacy niya, yung matuto ang mga bata, maski sa maliliit pa lang ay dapat na matuto na. So yun. Engineer, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa amin at nakapanayam namin kayo sa ang programang Matang Agila dito po sa DWEY 1332 AM Sunshine Radio. Ay, salamat din po at na-share ko yung kaalaman ko at yung experience namin sa MSWD, lalong-lalo sa daycare. So maraming salamat po. Apo, mabuhay po kayo, engineer, at stay safe po kayo lagi. Okay po, salamat. Mga kapartner, yan po yung tinig ni Engineer Jimmy Dancel, ang municipal planning ng bayan ng San Jose at kasalukuyang officer in charge ng MSWDO dyan po sa bayan ng San Jose, Tarlac.